Ang simbahan ba ay nakikita natin? Ang panalangin ba ay nakikita natin? Ang pagiging makadiyos ba ay nakikita natin bilang pagtakas sa ating buhay pamilya, sa mga katotohanan o realidad ng ating mga ugnayan? O ito ay nagiging pamamaraan natin ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at ng ating pag-ibig upang pag bumalik tayo sa kanya-kanya nating tahanan, magampanan natin yung ating mga obligasyon at mapalalim natin ang ating mga ugnayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. At hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro at ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng mga kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang utos ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kayo husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa ng utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama at ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama at ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay niwawalang kabuluhan nga ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo, at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Nakalulungkot pong isipin na maraming tao nahuhumaling sa paglilingkod sa Diyos, pero nakakalimutan ang paglilingkod sa sarili nilang pamilya. Last week lamang po, ako po ay nagturo dito sa mga college student natin sa kapitbahay nating eskwelahan. Tinanong ko sila anong masasabi nila sa Katolikong simbahan. At sabi po nung isang estudyante, Father, ang hindi ko po maintindihan sa simbahan, yung mga magulang ko, naglilingkod, nagsisimba, ubos na po ang oras nila sa simbahan. Kaya parang kaming mga anak, wala nang puwang sa kanilang puso, puro simbahan na lang. Hindi lang po totoo sa mga magulang yun.
Sa mga kabataan, palagi kong ipinapaalala, bagamat kayo ay masaya sa simbahan, huwag ninyong kakalimutan ang inyong pamilya. Higit ang obligasyon sa pamilya kaysa obligasyon sa simbahan. At yan din ang pinupunto ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon, na pinapaalala ni Jesus na ang unang obligasyon natin ay ang ibigin ang pamilya na ipinagkatiwala sa atin. Hindi lang tinuro ng Diyos na igalang natin siya bilang Panginoon, na sambahin natin siya. Hindi lang yun. Huwag nating kalilimutan na ang utos ay 10. At kasama dun sa 10 utos na yon, yung pagmamahal sa ating mga magulang. Pagmamahal sa ating pamilya. Kaya wag ho nating kalilimutan yon. Minsan kapag kayo mga kabataan, yung bang nauubos ang oras sa simbahan, tinatanong ko sila, wala ba kayo pamilyang uuwian? Hindi ba kayo hinahanap sa inyo? At kadalasan naman talaga, dahil napakadaming problema sa bahay, may mga lingkod ng simbahan, hindi lang mga kabataan, na inuubos na lang ang oras nila sa simbahan dahil dito, masaya sila, nalilibang sila. Pero tila ba, tinatakasan nila ang mga dapat nilang haraping obligasyon sa kanilang tahanan. Tinatakasan nila yung ugnayan sa pamilya na dapat ay hindi nila pinababayaan. Kaya ito yung magandang itanong, minamahal ko mga kapatid. Ang simbahan ba ay nakikita natin? Ang panalangin ba ay nakikita natin? Ang pagiging makadiyos ba ay nakikita natin bilang pagtakas sa ating buhay pamilya, sa mga katotohanan o realidad ng ating mga ugnayan? O ito ay nagiging pamamaraan natin ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at ng ating pag-ibig upang pag bumalik tayo sa kanya-kanya nating tahanan, magampanan natin yung ating mga obligasyon at mapalalim natin ang ating mga ugnayan. Sina San Pedro Bautista, sina Pablo Miki at mga kasama, mga martir ng ating pananampalataya na pinatay noon sa Nagasaki, nakita nila yung halaga ng pamilya, hindi lamang yung kanilang biological family, kundi yung spiritual family of God. Sila ay naglingkod sa Diyos, sila ay naging tapat sa pananampalataya, hindi para takasan yung realidad ng kanilang pamilya, kundi para i-extend yung pagmamahal nila sa kanilang pamilya para sa kanilang kapwa. Kaya nga itong si San Pedro Bautista ay umalis sa sarili niyang bayan at naging misyonero sa iba't ibang bansa kasama na ang Pilipinas. Ayon sa tala ng kasaysayan, si San Pedro Bautista po ay naglingkod dito sa May Kawayan, sa Bulacan, bilang isa sa mga pari na nagdulot ng mga sakramento bilang isang misyonero. At pag nagpunta kayo sa Quezon City, sa San Francisco del Monte, makikita nyo doon ang kanyang dambana kung saan siya namalagi ng maraming taon sa pananalangin at paglilingkod. Kaya sana, imbis na maging pagtakas natin ang paglilingkod sa simbahan at ang pagiging malapit sa Diyos, sana nga, ito'y maging paghahanda ng ating kalooban upang balikan ang ating mga pamilya, upang ang pagbubuo sa atin ng Diyos dito sa banal na Eucharistia, dito sa simbahan, ay makatulong sa pagbubuo ng kanya-kanya nating pamilya. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms.
pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.